Magandang gabi sa lahat ng mga followers natin. Bago kayo matulog, meron akong napakahalagang sasabihin sa inyo. Buong Pilipinas, shoutout po sa inyo. Napakahalaga po nito. Dahil pinagkaluban po tayo ng Panginoon ng buong buhay, na nabubuhay tayo para lumapit sa Kanya, para bumalik sa Kanya. Pero anong nangyayari sa atin? Ang nangyayari sa atin, tayo ay nabubuhay sa ating pangsarili lamang. Bakit naman tayo nabubuhay sa ating pangsarili lamang? Dahil puro pera ang hinahanap natin, puro pangangailangan ng pamilya, pangangailangan mo, paano mairaos natin ang ating buhay. Nakalimutan na ang Panginoon. Pero ito, reminder ako, bilang isang Kristiyano, ang sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 14, "For I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise." Sabi, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga matatalino, sa mga mangmang, sa mga may pinag-aralan, sa walang pinag-aralan, may pananagutan ako. Kaya ngayon ang panahon para sabihin ko sa inyo kung ano yung pananagutan ko sa bawat isa sa inyo, sa mga followers ko at sa lahat ng tao dito sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas kundi sa mga kababayan nating nasa abroad. Meron po napakahalagang aral na pinagkaloob si Apostol Pablo na itong aral na to ay makakapagligtas sa lahat ng taong sumampalataya dito. Ang sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and fall short to the glory of God." Lahat po ng tao ay nagkasala at hindi mapupunta doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin, walang taong mapupunta sa langit dahil lahat tayo nagkasala. Kaya ito, sa panahon ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung dapat natin gawin para bumalik sa Panginoon, para tayo ay makasama ng Panginoon pagdating ng araw kapag ikaw ay namatay. Sa Romans chapter 1 verse 16, sabi po doon, "For I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God unto salvation to everyone that believe." Diba? To the Jew first and also to the Greek. So, yung gospel na pinapangaral ni Apostol Pablo ay hindi niya kinakahiya. Bakit? Dahil kapangyarihan ito ng Diyos para sa ikaliligtas ng marami. So, bakit nga ba tayo nangangailangan ng kaligtasan? Romans 3:23, "For all have sinned and fall short to the glory of God." Nangangailangan tayo ng kaligtasan dahil lahat tayo ay hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa Bible po, mayroong dalawang destination: langit o impyerno. Kapag hindi ka langit, if you are not sure that you will go to heaven, for sure, you will go to the lake of fire. Kung hindi ka sigurado, doon sa langit, sigurado ka na mapupunta sa impyerno. Kaya ayaw ko mangyari yun sa inyo. Dahil sabi nga, sa binasa ko kanina na ako ay may pagkakautang sa inyo, ako ay may pananagutan sa lahat ng mga followers ko. Kaya pakishare po ng video ito. Pakishare ng video ito, huwag mong sayangin ang segundo ng buhay mo. Dahil yung buhay mo na yan ay pinahiram lamang yan ng Panginoon sa iyo. Hindi yan sa iyo. Kaya huwag mong ibuhos ng buong buo ang buhay mo sa paghahanap ng pera dito sa mundo. Bakit ganito ako katapang? Dahil merong social media. Hindi na ako nangangailangang lumabas pa dyan sa palengke, lumabas sa kung saan-saan para ipangaral ang salita ng Panginoon. Pwede naman po natin ipangaral. Pwede ko namang ipangaral ang salita ng Panginoon dito sa social media. So, balik tayo. Bakit tayo nangangailangan ng kaligtasan? Dahil ako, ikaw, ay makasalanan at ang kasalanan ay galit ang Diyos sa taong makasalanan at hindi tayo makakapunta doon sa langit dahil sa ating kasalanan. Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." But for the wages, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ako ay makasalanan. Ngayon, yung kamatayan ko ay hindi kayang bayaran ng aking mga kasalanan dahil marami akong kasalanan, iisa lang yung aking kamatayan. Kaya binayaran po ito ng Panginoong Diyos. Namatay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo para ang kanyang dugo ay mabuhos, ang ating mga kasalanan ay mahugasan. Ang kamatayan lamang ng ating Panginoong Kristo ang makakabayad sa ating mga kasalanan dahil ang dugo ng ating Panginoon ay precious.
Ang dugo natin, tag 1.4, tag 1.5, 1,800, 15,000 ang pinaka mataas na dugo ng tao. Pero ang dugo ng Panginoon na hindi kayang bayaran ng anumang salapi. Kaya tanging ang dugo ng Panginoong Kristo ang kayang magbayad sa iyong mga kasalanan. Anong gagawin mo? Ang gagawin po natin, manampalataya tayo na si Jesus napatay, nailibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Bakit siya muling nabuhay? Ano ibig sabihin? Muli siyang nabuhay, ibig sabihin merong pag-asa na balang araw, bubuhayin ka rin ng Panginoon para makasama niya doon sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, anong gagawin natin para tayo ay makasama ng Panginoon? Dito pa lang tayo sa lupa, masisiguro na natin ng ating destinasyon ay doon sa langit. Sinabi ko kanina, manampalataya lang tayo, wala tayong ibang gagawin. Manampalataya tayo na yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo, yun yung makakapagligtas sa atin. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, para sa iyong mga kasalanan. Nailibing siya, ibig sabihin pag nailibing, sigurado talagang namatay. 3 araw, bumangon siya. Ibig sabihin, meron tayong pag-asa. Hindi patay ang ating Diyos, kundi buhay ang ating Panginoon sa Kristo. Kapatid, ano pang gagawin natin? Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Ang ibig sabihin ng Panginoon ng iyong buhay, siya na yung magdadrive sa iyong buhay. Ang Panginoon po ay hindi tinatanggap bilang tagapagligtas lang, bilang superhero. At tagapagligtas, superhero ng iyong buhay. Kasi kung hindi mo matapos ang iligtas, bye-bye, thank you Batman, maraming salamat Superman. Hindi. Jesus is Lord of your life. Kung tatanggapin mo ang Panginoon sa mga oras na ito, sumunod ka sa prayer niya ito, Panginoon, salamat po, nalaman ko na ako'y makasalanan at hindi ko kayang bayaran ang aking makasalanan. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo doon sa cross ng Kalbaryo ay kaya niya akong patawarin sa lahat ng aking makasalanan. Kaya pinagkakatiwala ko po sa iyo, Panginoong Hesus, ang aking buhay. Nananampalataya ako na ikaw namatay, nailibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ibig sabihin, meron akong pag-asa, Panginoon. Dahil ang iyong kamatayan, ang iyong pagkabuhay na mag-ulit ay merong kapangyarihan. Tinatanggap ko kita bilang Panginoon ang aking buhay. Maghari ka po sa aking puso. Manahan mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon. Amen. Kung meron kang mga tanungan, comment lang.